So I have been using the PSP Go for around 2 to 3 weeks now, and masasabi ko mga peeps na sulit itong console na ito. Like, I didn't expect anything about the PSP Go na maganda kasi hindi naman talaga maganda siya noon. But in today's video mga peeps, i-check natin kung sulit pa ba bumili ng PSP Go or should you buy a PSP 1000 to 3,000. So what is up sa inyo mga peeps? My name is Daniel Stroya. Welcome back to my YouTube channel. And in today's video, i-check natin itong PSP Go if it's that good in 2026 or dapat bang iwasan. So without further ado, let's get started mga peeps. So around a month ago, I was an heavy iPod user. Lahat ng mga songs ko na naka-backup sa iTunes, I used it on an iPod Photo, which is sobrang weird kasi meron namang Spotify, meron namang YouTube Music. The only problem about Spotify and YouTube Music ay hindi ikaw yung may-ari ng kanta. You have to pay monthly para lang makahiram ng mga songs doon. So ako mga peeps, gusto ko pa rin bumili ng mga physical media. Like if you can see, actually hindi kita. And masasabi ko mga peeps na ang iPod na meron ako, it is a nostalgia piece para sa akin. Back in my time, nagselos ako sa mga tao na mayroong iPod. Ako naman mga peeps, I only own an iPod Touch 5th generation, which is bago-bago na yon, and the 4th generation iPod Shuffle, I believe. So, paano na-link ang PSP Go dun sa hilig ko sa iPod? So, I searched up many YouTubers na gumagamit ng PSP Go, and masasabi ko mga peeps na meron siyang hidden features na very modern ngayon. Like, for example, the Bluetooth mode na meron ang PSP Go. So, una muna, ang PSP Go kasi, it is also a console. Hindi lang siya music first. And mga peeps, sobrang dami kang pwede gawin dito. For example, view photos, add music, which is meron yung iPod, pwede ka maglagay ng videos, and lastly, which is my favorite thing na kaya bumili ako ng PSP Go, and also why people buy the PSP Go, it is a gaming device. Pero mga peeps, there are some things na hindi maganda sa PSP Go, which is, para sa akin, ay yung form factor niya. Alam ko, maliit siya, portable siya, pwede mo dalhin kahit saan. The only problem with this PSP Go ay hindi siya ganun ka-comfortable maglaro. Well, second use ko lang ang gaming sa PSP Go. And I don't even plan on gaming on the PSP Go that much. I only played WWE, SmackDown vs. Raw. Pero mga peeps, second option ko lang ang paglalaro sa PSP Go. So nagtataka kayo mga peeps, the PSP Go is meant for gaming. Why did I use it for something else? So marami sa inyo mga peeps ay nanonostalgia sa mga consoles na ganito. And masasabi ko mga peeps na ang PSP Go, it is not meant for gaming. It is more of a music device or a multimedia device, and gaming is just an option sa PSP Go. And masasabi ko mga peeps na the PSP Go is an iPod killer. Marami sa inyo nagsasabi na you just buy an iPod, you modify it. Una-muna mga peeps, walang speaker ang iPod. You need to modify it just to have speaker. But the PSP has a built-in speaker, and also, my favorite feature of the PSP ay meron siyang Bluetooth. So why am I comparing the iPod sa PSP Go? Back in that time, usong-uso ang mga iPod. Like the iPod Touch, the iPod Classic, the iPod Nano. And masasabi ko mga peeps na kulang-kulang ang features nyon than the PSP Go. And have you seen na ang PSP Go ay meron siyang internet? Like, it will not work with modern websites anymore. Pero sulit na sulit mga peeps ito noon kasi you can browse the internet, you can buy games on the PS Store, which is sobrang weird kasi wala masyado gumamit ng PS Store. So bakit nag-fail ang PSP Go? Well, nag-fail ang PSP Go hindi dahil sa iPod, hindi dahil sa mga internet features niya. It is the reason na bakit walang bumili nito ay yung mga nagko-collect ng games, yung mga UMD, masyadong marami silang galit dito sa PSP Go kasi it doesn't support UMD anymore. And magtataka kayo mga peeps, for example, ang Xbox Series S ay wala siyang physical media. Pero mga peeps, isipin mo, ang PSP Go was released back in 2009. Which is the time na hindi pa halos lahat ay nag-i-internet.
And also mga pips, ang ayaw ko dito sa PSP Go, ang storage niya ay 16 gigabytes lang. Well, mga sabi nyo, why not buy a micro SD card na sobrang sulit? Hindi pwede mga pips kasi ang storage nito ay proprietary. Comment down below and thank you very much mga pips sa watching ng video na ito. Like and subscribe and huwag kalimutan mga pips na if you're planning to buy the PSP Go, I will link it down below sa mga sellers sa Shopee. And thank you very much. Peace out mga pips and bye.